Pinangalanan na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bagong Undersecretary for Convergence and Projects and Technical Services kapalit ni Ari Perez na nagbitiw sa pwesto. Target din ang kagawaran na mapunan ang halos 2,000 bakanting posisyon sa iba't ibang regional offices. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Dapat maging tapat tayo sa bayan, maging tapat tayo sa mga kababayan natin. Itong mahigpit na paalala ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at kawaninang kagawaran. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang mga reforma at panagutin ang mga sangkot sa umunay irregularidad sa flood control projects. Ayon sa kalihim, kailangan manatiling tapat sa tungkulin at ipagpatuloy ang pagserbisyo sa bayan. Kasabay nito, formal lang itinalaga ni Secretary Dizon si DPWH Bureau of Design Director Lara Esquivel bilang bagong Undersecretary for Convergence Projects and Technical Services. Alam ko marami siyang ginaktawan, pasintabi na lang po sa mga ginaktawan niya, pero not only do I believe based on the recommendations of people I trust in the department and even Secretary Babe Singson himself, no? Kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay hardworking, at most importantly, kung ikaw ay honest, aangat ka sa departamentong ito. Si Esquivel ang magkakaroon ng kabuang pangasiwa sa lahat ng bureau ng DPWH. Siya rin ang magsisilbing kinatawan ng kagawaran sa Philippine Accreditation Bureau Council, Chairman ng Central Office Bids and Awards Committee for Consultancy Services, at Chairman ng DPWH Price Monitoring Committee. Nagsimula si Esquivel sa DPWH Cadet Engineering Program, isang inisyatibang muling bubuhayin ng kagawaran para mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong engineer na makapaglingkod sa pamahalaan. Inilunsad ang programa noong 2013. Samantala, target ng DPWH na mapunan ang halos 2,000 bakante posisyon, karamihan ay nasa mga regional offices. Prioridad dito ang mga kwalipikadong empleyado na kasalukuyang nagtatrabaho na sa kagawaran. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Marami po dito, Engineer 2 to Engineer 5, at ito po lahat ay plantilla positions. Maglalabas ang DPWH ng mga panuntunan kung paano isasagawa ang maayos at patas sa pagpili sa mga itatalagang tauhan sa mga bakante posisyon. Iniutos din ng kalihim ang pagtiyak sa tamang oras ng pagpapasahod sa job order employees. Within 7 days, no, from cut-off, lahat po ng sweldo ay mababayaran. Walang labis, walang kulang. No, sinabihan ko na po ang OSEC na bantayan yan, at kung meron ditong mga hindi masesweldoan, sabihan nyo ako immediately. Samantala, dinala na sa Central Office ng DPWH sa Maynila ang mga mahalagang dokumento mula sa iba't ibang regional offices. Kabilang dito ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control projects. Bahagi ito ng hakbang ng kagawaran upang masiguro ang seguridad ng mga record habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umunoy irregularidad sa mga proyekto. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.